Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At yung araw po is pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa 7 postures of prayer. So, ang araw po is pangatlong araw na po natin para po sa ating kalakip na topic po. Una po natin tinapik po nun is praying with faith. Pangalawa naman po, praying with humble heart. Pangatlo naman po, praying with thanksgiving po. So, pag sinabi natin praying with thanksgiving po, ito po yung dapat pinag-pray pa rin po natin kahit ano man po yung natatanggap po natin or nagigib po natin sa mga tao po or na ipapamahagi po natin na tulong sa mga tao. But in the end pa rin po naman sa pagiging thanksgiving po natin is we always gratitude or glorify Lord our God at the end kasi kung hindi dahil sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo makakatanggap or makakapagbigay ng kahit anumang bagay na mula sa iba po. So, we need always to uh, thanksgiving po in others po. So, para naman po sa ating scripture po, ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 17, verse 17 to 18 po. At ito po ang sabi po sa English po. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? We are the other 9. Has no one returned to give praise to God except the foreigner?" So ito naman po sabi sa Tagalog, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? So yun po yung ating Bible verse po para sa araw na yun kung saan po doon sabi po doon sa Lucas po na 10 po yung pinagaling po ng ating Panginoong Diyos. Ngunit yung 10 po is hindi na po bumalik para po magpasalamat or pero yung isa pong dayuhan o isang foreigner po is natira po doon para po magpuri po sa ating Panginoon Diyos po sa kanya pong ginawa sa dakila pong pinakita po ng ating Panginoong Diyos. So, tayo naman po dumako po sa ating katuruan po or teaching sa araw na to. Una, many are quick to ask but slow in gratitude. So, ito po yung isa po yung problema ng mga iba po. Kasi minsan po, nagmamadali po sila ng mamadali po kung ano po yung gusto nila is dapat masunod po kagad. Pero, slow in gratitude po. Pag sinabi po natin slow in gratitude, ano ba po kapag sige lang po sila ng please ng pinapagawa nila but at the end po or pagtapos po is parang wala lang po nangyari, parang hindi man lang po kahit nag-thank you or kahit nag-show ng gratitude po na ay ginawa ng isang tao to so I need to show gratitude para pasalamatan siya. So, dapat ganun din po tayo sa ating Panginoon Diyos kasi we are always asking Him na i-grant yung mga wishes natin pero we don't show some gratitude at kung nabibigay na pa ng ating Panginoon Diyos yung mga hiling po natin. So, we always show gratitude in our Jesus Christ kasi siya po lahat po nagpo-provide po ng pangailangan po natin dito sa mundong ibabaw po. So, pangalawang katanungan po, God is pleased with grateful people. So, ang ating Panginoon Diyos po is napakabait po niya, napakadakila po. Lalo na po sa mga grateful po ng mga tao or yung mga may mga nagkakalam po sa ating Panginoon Diyos o may mga relationship po sa ating Panginoon Diyos. Napaka-grateful po niya ng ating Panginoon Diyos. Kapag yung mga grateful people po yung nagpi-please po sa ating Panginoon Diyos, binibigay po agad yan po ng ating, not actually in on time, pero I know God always give on what we need. So, God always provide kung ano man yung mga pangailangan natin, kahit ano man yung mga wishes natin. So, napi-please po natin ang ating Panginoon Diyos if we are grateful people po. So, pangatong katanungan po, entitlement is the enemy of thankfulness. So, pag sinabi, dito po napakaganda po na kung saan may na-realize po ako no. Pag sinabi po sa ating entitlement, ito po yung pag palagi po tayong entitled on sa lahat po ng bagay po na ginagawa natin, kahit hindi naman po tayo yung nakakagawa. Pero, minsan in-entitle po natin yung self natin, ako yung nakagawa niyan. So, imbes na mag-thankful na lang po tayo dun sa isang tao po kung sino po yung nakagawa is hindi pa po natin magawa kasi natingin po natin sa ating sarili, entitled tayo eh. Hindi tayo magbababa sa mga taong katulad. So, ganun po ako dati. I'm so entitled po sa lahat po ng ginagawa. Now,
when I know God or nung nakilala ko na po ang ating Panginoon Diyos sa ating sarili, I always say that I need to think others kasi hindi lahat po ng bagay is naka-atensyon lang po para po sa atin. So, ayun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.